puso niya na normal gano'n, yung nakita ko sa 2D echo niya, gano'n na. Ano? Mahina na ang Yung sa pagpump. harap na puso niya, hindi na masyado nag-work. Medyo mahina ng konti. So, in all likelihood, pag ganyan ang 2D echo mo, based sa ginawa kanina, Opo. mukhang nahirapan yata sila na mag-insulate. Pero sa views na nakita ko, paulit-ulit kong tinitingnan, mahina yung sa harap. So, nandun yung, Bara. most likely nandun yung bara. Mm. So, kumbaga, tingnan mo yung history niya, uncontrolled blood pressure, diabetes, cholesterol, plus bundle branch plaque since 50s, plus heavy smoker since early days 30s. niya. Mm. Usually, pang third year college ka, mga 16, My 18 yan. God, katakot pala yung paninigarilyo. Diyos ko, Lord. Dati, Siguro ka ba? noon din, ganyan din. Sa edad niya, pero nag-stop na ako. So, ito ngayon, in time, nag-accumulate siya. Pero kung nagpatuloy siya, tapos na sana siya ng 30s to 40s. Wala ka na sana problema ngayon. Wala na sana tayo problemahin ngayon. No? Diyos ko, Lord, gabi, no? So, ito yung problema. Opo. So, usually, ang ginagawa Anong nito, treatment yan, Dok? pag makontrol na yung sugar niya, makontrol yung diabetes niya, ina-angiogram ito. Angiogram? Papasok ka sa loob ng puso niya, pag i-artery dito, we will insert a catheter, papunta doon, tapos siya mag-inject ng contrast. Yung contrast na yun, mag-deliver dun sa ugat ng puso, makikita natin yung saan banda yung bara. Or kung may bara talaga, tsaka anong extent ng bara, kung may makita. So, yun yung diagnostic procedure niyan. Mga makaya rin namin daw. It is not cheap. Mga ano, magkano kaya to? Ang diagnostic pa lang, angiogram will cost you somewhere mga nasa 100. 1,000. Diagnostic pa lang yan. O, sige to. Usually, pag may bara, dalawa lang patutunguhan yan. Number one, pag angiogram mo, walang bara, gamutan lang, o may bara pero konti lang bara, so gamutan lang. Opo. So, ang pangalawa niyan is pag maraming bara at mga tight. So, gano'n yan, is either walang significant na bara or may significant na bara. Pag may significant na bara, dalawa lang din patutunguhan yan. Is either kayang sungkitin ng angioplasty, dito rin dadaan, or kung napakaraming bara, hindi na kaya ng angioplasty nung sungkit-sungkit, mag-uusap tayo ng possible bypass. Doon na mapasok si bypass. Operation. Yung angioplasty, Doc, na kung if ever man na masungkit-sungkit pa yung bara, mga nasa magkano naman ulit yun, Doc? Depende kung gaano kadami yung bara. Kasi yung unang bara na ayusin mo will cost somewhere between mga 250 to 350,000. Sa unang stent na ikakabit mo. Yung stent is parang culvert yun. No? Yes. Yung culvert, ilalagay mo sa kanal, daan ng tubig, daan ng sasakyan. Huwag mo tanggalin doon. Yung kay Mama, Doc, according sa, wala ba, makita mo assessment sa mga Hindi ganyang pa natin ma-predict kasi hindi pa natin nag-angiogram. Apo. So, kung sa first stent, tiyatanong mo naman yung costing, ang average costing yan will run somewhere mga 250 to 350 sa first stent. Sa susunod na kada stent na ikapit mo, will probably cost somewhere mga nasa 150 kada stent na itadagdag. Kaya kung masyado na maraming ayusin, minsan, ino-offer na lang ang operasyon, bypass. Kasi fixed na yung price. Pero so doon. far, Doc, pag mga plastic, Doc, na ginagawa yung sabi mo na stent, ano na rin siya, maka-reduce na rin siya sa mga case ng Yes. patient. Kung kayang stent. Hindi pa man natin mapag-usapan yan kasi Wala pang wala angiogram. pang angiogram. So these are the, So, yung angiogram niya, Doc, ASAP yun siya. the sooner the better. Pag Mag-angiogram. once na sabi mo, Doc, Dapat ma-stabilize i-control lahat. muna natin. Okay. Dapat i-control muna natin yung sugar, control blood pressure. Hindi siya ganun ka-emergency na ngayon, ganito, ganun. Yung problema kasi sa puso is, okay ka, suddenly you're not. Or hindi ka okay,
maggamot ka, bigla ka mag-okay. So, issue of saying pag puso is unpredictable. So, yun yung kaya ang description namin yan is the sooner the better. Ang maganda, hindi naman siya dumating dito na because nag-heart attack siya. Opo. Kasi kung nag-heart attack, yun, ura-urada yan. Pero the sooner is the better. Opo. Tapos hindi siya pwede dito sa hospital na to. So dalawa lang ang hospital na capable of doing that dito. So kami din ang gumagawa niyan, team namin. Yes. So ang isa sa government hospital sa Mindanao Heart Center, medyo obviously the government hospital yun, medyo mas ang gastos doon hindi kasing doble kasi Anong tawag? Mindanao Heart Center. sa SPMC. Yan yung naririnig namin. Yan na pala siya. So, yung isa sa private sa Davao Doctors Hospital. Ay, So, yun medyo magbabalon yung costing doon. sobrang laki. Hindi makaya. Ang advantages is obviously, pag sa private ka, mas mabilis yung turnover period. Yung turnaround. So, mas madali kang ma-accommodate. Dito sa Mindanao Heart Center, dahil government siya, medyo abutin ka ng may katagalan kumpara sa private. Tagalan ang ano, Dok? Ang Pag-admit. pag-admit. Kasi magla-line up tayo. So, yun yung kan dito. Opo. Ito yung patutunguhan nitong kaso na to. Lamang. Diyos ko, Lord. Dok, pag ganyan ang case, Dok. Pero ang maganda dito, Anong in advice less sa than 24 hours, kita na natin lahat. Yes, Dok. Wala man na tayong 24 hours, kita na yan. Nagawa na yung 2D echo kanina, pinamadali. Actually, natagalan na yung 2D echo kasi hinihintay yung RT-PCR. Kung negative yan, saka pa lang sila mag-echo eh. Dapat pag-admit yung kahapon, pinagawa ko na. Hindi na magawa kasi wala, pending pa yung RT-PCR. Umaga naman lumabas, tama. Kaya, Kaya pala kaagad ka to the echo noon. Kasi lumabas na yung dapat swab kahapon test pa. result. kahapon pa siya dapat. So, So, ito yung good news kasi nakikita. Ang bad news is syempre mag-secure ng siyempre, pera. hanapan natin yung paraan. So, meanwhile, siyempre, wala tayong choice, hindi ma-maximize na muna natin gamutan. Kaya, huwag mong biru-biruin yung kain mo. Alam mo naman anong bawal sa iyo. Kitang-kita mo naman. Ang diabetes, dalawa lang naman yung diabetes. Sobra sa kain o sobra sa calories, kulang sa gamot. So, ang gamot, ang treatment sa diabetes, dalawa lang eh. Saktong kain, hindi sobra, hindi kulang. Para yung gamutan, hindi maghabulan. Imamatch mo lang yung dalawa. So, yun yung target na gagawin natin dito sa hospital ngayon. Imamatch natin yung kain na anong dapat. Kaya pag humirit ka ng mga karbo, magpadala ng gatas dito, ang gatas para sa'yo, para ikaw magka-diabetes ha. Kasi negosyo ng mga nutritionist yung mga diabetes. yung glycerin hindi pala maganda to. Huwag naman, meron namang gusto na dito. Negosyo ng mga Hindi pala maganda. Buti nga nagtanong tayo about sa diet kasi hindi namin alam ano ang pinaka-tamang diet na ano Ang ba. tama lang talaga is isda, gulay. Ang gatas din. Lahat ng carbo, tatas ang sugar mo kasi carbo is sugar. Yes po. Sobra sa kanin, tinapay, biskwit, noodles, pasta, pizza, juice, soft drink, gatas, karne, mga pansit, mga noodles. So, obviously, ito mga matatamis na puta. So, magkakabulan kayo ng gamot sa diabetes. Gulay-gulay lang yun. So, mas maganda, isda gulay Prutas. na lang talaga. Prutas. Ang prutas na matatamis, siyempre, Anong ba ang pwede na prutas, Dok? bakit? Kasasabi ko lang na yung matatamis. Kain ako Pag mahirapan ka, may 5 years old ka ba na anak? 3. 3 years old. No? Patulong ka sa apo mo, baka matulungan ka, alin yung prutas na matamis ha. Mahirap ba hanapin alin yung matamis? Kita mo ba? Tatanong ako kung matamis ba dahil sagi. Ikaw, matamis ba? Matamis alangan, bawal ka. Yun nga ibig Tapos, sabihin. grapes. Kaya patulong ka sa apo mo ha, para sabihin sa'yo alin yung matamis sa hindi ha.